Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Thank you for that great song, I Will Rise Again. Ako'y kakain ulit ng kanin. Amen. I will rise again. All right, pakitayo lahat. Let's all stand. Open your Bibles to the book of Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verse 1. Please share a copy of God's Word sa bisitang inyong pong katabi. What a privilege to be here. And thank you to Pastor Ed as he ministers in Naga. Matthew chapter 5. Amen. Matthew chapter 5, verse 1, and we'll read down through verse 12. Matthew chapter 5, verse 1. Gawin po natin responsive reading. I'll read verse 1, you read verse 2, and then salitan po until we arrive sa verse 12. Kung nakuha niyo na po, say aloud, Amen. Amen. The Bible says, Matthew chapter 5, verse 1, and seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil things against you falsely for my sake. Amen. Tayo po manalangin. Let us pray. Dear Lord, we thank you for the blessing of your word. Salamat po sa kagalakan to know that we have your word in our hands. We thank you sa pangako that kailanman hindi niyo po kami iwanan o pababayaan. We also thank you, Lord, that every time we open the Bible, it contains life for the Christian. We pray that you minister to every heart. Ngayon pong umagang ito, be with the saved, save the lost. We pray ngayong umagang ito, revive each and every Christian. At kausapin sa pamamagitan ng inyong salita. We ask you all of these things. We trust you now. We ask them in the mighty name of Jesus. We pray. Amen. Amen. You may be seated. Pwede na pong maupo ang bawat isa. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Amen. And it is a blessing to be here. And minsan lang po kami dito sapagkat focus po kami doon sa gawain po sa Santa Cruz. And bilang Baptist, tayo ay oriented sa local church. Amen? And so, by God's grace, ay patuloy ang paglago. And so, we thank you for your prayers. And ngayon, we are also in the midst of a building construction na ganitong auditorium po, nakapattern po rito. And kalahati na po. Amen? So, 50% na. And we thank God for that. Continue to pray. Ang goal po is to provide a place where all God's people can serve. Ang mga membro po doon to serve na may spiritually healthy, spiritually happy sa Panginoon, at may spiritual harmony. Amen? At nawa, ganun din po ngayon sa salita ng Diyos. Amen? Alright, well, as we look to the message ngayon pong umaga, ang pamagat po natin ay ito, a heart that God can bless. A heart that God can bless. Sa loob po ng 9 verses na binasa po natin dyan sa Matthew chapter 5, in 9 verses, we read 12 verses, but in 9 of those verses, ay makita po natin dyan, the word blessed ay 9 times din po binanggit. Blessed or blessed. Many times, of course, bilang tao, we want to see the blessing of God. We want God's blessing on our plans. We want God's blessing in our hands. Amen? We want God's blessing sa provision. We want God's blessing sa ating mga families. Pero we miss yung pinakasusi nito. We must make sure that our hearts are something that God can bless. Amen? A heart that God can bless. Our message today ay nasa kaligitnaan ng tinatawag na Sermon on the Mount. Ang Sermon on the Mount po, ang Panginoong Hesukristo ay umakyat po doon sa mountain, and as He is preaching there, people's minds are drawn back to the time of Moses. Sapagkat si Moses din po ay umakyat doon sa bundok at kinuha yung instruction mula sa Diyos para sa lumang tipan.
He got the 10 Commandments. Kaya paulit-ulit sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Sermon on the Mount, if you are familiar with that, He says, you have heard it said, but I say unto you. Sabi niya, sinabi ni Moses, pero ngayon sinasabi ko sa inyo ay ganito. And He went to the mountain and He gave yung mensahe ng Panginoong Jesucristo, one of the greatest preachings ever preached. Amen? Matthew 5 through Matthew 7, as the Lord Jesus Christ Himself, ang ating tagapagligtas, ay nangaral, it was pure wisdom from the Word of God. Amen? At laman po nun, makita natin ang puso ng ating Diyos that He desires us to be blessed. Amen? God wants us to be blessed. Do you want to be blessed? Gusto mo bang mabless ang katabi mo? O ikaw na lang? Amen? God's desire is for us to be blessed. Makita po natin yan sa mga Beatitudes. At wala tayong panahon ngayong umaga para aralin lahat yan. So this morning we'll go straight to the heart of it. Look again in Matthew chapter 5, verse 8. Matthew chapter 5, verse 8. The Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. A heart that God can bless. Mahalaga ang puso. Sa Tagalog, puso. Sa Bisaya, kasing-kasing. Amen? Kamusta ang iyong kasing-kasing? The heart is important sa physical at ganoon din po sa spiritual. Mahalaga sa physical. The human heart, listen, beats around 100,000 times kada araw. The human heart pumps about 7,500 liters of blood every day throughout all the arteries and capillaries ng katawan. Listen to this. The human heart pumps every day blood through 96,500 kilometers of blood vessels sa loob ng katawan ng isang tao. The human heart pumps about 60 to 100 beats per minute. Kapag nagkape, ang isang lalaki nagiging 200 beats per minute. Kapag ang preaching ay tides, nagiging 300 beats per minute. Kapag may mister na may kasalanan sa kanyang misis at katabi niya ngayon sa church, nagiging 1,000 beats per minute. Amen? Pero ang mahalaga ay hawak ng Diyos ang ating puso. Amen? Ngayon, marami gusto nila, hawak ay kayamanan, hawak ay cellphone. At sabi pa ng mga kabataan, hawak daw nila ang beat. Ang bira. Hawak nila ang beat. Sabi ng lola, bibit-biting kita dyan eh. At tayo naman mga adults, hawak natin ang bills. Amen? Puro bills. Pero hindi mahalaga kung dapat hindi mo hawak ang beat. Dapat hawak ng Diyos ang heartbeat ng iyong puso. Amen? Na masabi mo, my heart is in the head of Almighty God. Amen? That is a heart that God can bless. You see, maari hindi ko nakikita ang iyong puso. Pero nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa. If God could scan your heart this morning, listen! Ano ang kanyang makikita? Perhaps a critical heart, a carnal heart, a cold heart, a discouraged heart. Perhaps ikaw ay nandito, malapit ka na mag-quit. Perhaps you have a heart that is disillusioned, a heart na backslidden. Baka mayroon dito may heart na nabasted. Baka may heart na barricaded, ang daming hadlang. But I believe God wants to reach each and every heart ngayong umagang ito. Amen? Now, when the Bible uses the word heart, it is not just talking about yung muscle sa ating chest na nagpapump ng dugo. Our heart is the inner person. Listen, our heart dictates our real character. And character is who you are on the inside. Our heart directs our will. Our heart dominates our affection. That's why, ang sabi ng Bible in the great book of wisdom, that keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Amen? Mahalaga ang puso ng tao. Everything has its start with the heart. Napakahalaga ang puso. The heart is vital. It is essential. The heart also, listen, is problematic. And it is enigmatic. Hindi mo malaman. Hindi mo kayang basahin ang iyong puso. Now, kung may problema ka sa mukha, kitang-kita po yan. Amen? Tingin ka lang sa salamin. Tingin ka lang sa katabi mo. Amen? The heart. Sabi nga po ng isa, you can face any problem. But what if the problem is your face? Amen? Hindi nga naman. Amen? Kung problema mo mukha, makikita. Kung problema mo blood sugar, malalaman mo rin, mararamdaman mo. Amen? Lalabas sa iyong laboratory. Kung problema mo ay high cholesterol, malalaman mo rin. Amen?
Pero kung ang problema mo ay puso, mahirap malaman yan. Amen? Hindi mo kayang basahin ang iyong sariling puso at lalong hindi mo kayang basahin ang puso ng iba. But thank God, meron po tayong salita ng Diyos, amen, na umaabot sa puso ng tao. Ang mga bagay na hindi kaya natin gawin, hindi kaya natin abutin, ay kayang basahin at ayusin ang salita ng Diyos. Amen? Thank God for His Word. And this is why Jesus came. Ang sabi po ni Simeon na isang senior citizen, as he prophesied nung hawak niya ang sanggol na ang Panginoong Hesus Kristo, sabi niya, He is set for the fall and rise of many. At sabi niya, He will be a discerner. Amen. Ang sabi po niya sa Luke chapter 2 verse 35, and the thoughts of many hearts may be revealed. Jesus came to minister to the hearts of people. Now listen, ang dealing niya laging ganon. Iba-iba sa tao, depende sa tao. The way He dealt with the rich young ruler, He spoke in a way na ma-reveal talaga ang kanyang puso. The way He spoke to the Pharisees is a way para lumabas talaga ang katotohanan ng kanilang puso. The way He spoke to the disciples o kay Pedro is in a way para lumabas talaga ang pinakapangangailangan ng kanilang mga puso. And this is the heart of Matthew chapter 5 through 7. And it gets to the heart of the matter. Amen? Now, I believe, malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen? I believe any moment now, maaring tumunog ang trumpeta and we will be raptured out of this place and we will be with the Lord. Amen? At susundin niya tayo and so shall we ever be with the Lord. Amen? I believe malapit na po ang rapture. Pero, kung umabot tayo ng taong 2030 at hindi pa tayo ni-rapture, baka puro robot na lang ang makita natin sa mundo. Puro artificial intelligence. Baka lahat ng trabaho na palitan na ng AI at saka ng mga robot. Imagine sa church, magwawalis, robot. Wow. Imagine mo, mamimigay ng billion-billion na trucks, robot. At may mga recording. Isipin mo kung may mga sasakyan, self-driving, robot. Ang audio man, robot. Ang song leader, robot. Ang magpipreach, robot. Ang usher, robot. Ang magbibit ng choir, sapagkat hawak niya yung beat, robot. Ang membro, robot din. Para marami laging attendance. Puro clone, puro robot. Pero listen, hindi nais ng Diyos ang robot. Amen? God wants somebody with a heart, flesh and blood, a heart that is alive for God. Hindi niya nais na nakaupo ka dyan na parang robot. Amen? God wants us to be alive and happy in the service of the King. Amen? Maaring your heart today is backslidden, but God can give you a burning heart. Amen? A blessed heart, sapagkat blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen? Ang kailangan natin makita yung Diyos. Amen? Hindi mga negatibong bagay, hindi mga bagay sa ating buhay. We must see God high and lift it up. Amen? Kaya po, tapos na po yung introduction. Umpisa na po natin ang mensahe. Amen? If you're ready, say aloud, amen. 7 bagay lang po. Tulala na yung iba. Amen? Pero mapapabilis tayo. Amen? Kung may response. Listen, sa mga bisita natin, ito ay simbahang baptist. Amen? Hindi kasalanan magsigaw ng amen. Hindi kasalanan magsabi ng glory. Amen? Hindi kasalanan magsabi ng hallelujah. Huwag ka lang sasayaw. Amen? Number 1, the devotion of the heart. The devotion of the heart. Look again in our verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pag sinabing pure po dyan, hindi ibig sabihin a sinless, totally perfect heart in that sense. Ibig sabihin, pure ang devotion sa Diyos. Walang halong ibang agenda. Listen, walang halong paglilingkod ng pagalingan. Walang halong competition. Walang halong comparison. Walang halong jealousy. It is a heart pure for God. The Bible says, blessed are the pure in heart. Amen? And listen, ito po ang hinahanap ng Diyos. Listen to this verse in 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Ang sabi ng Bible, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf of those whose heart is perfect toward Him. Ang hinahanap ng Diyos, He is scanning all over the world. He is scanning this auditorium ngayong umaga at naghahanap ng mga tao na may puso talaga sa Diyos. Amen? Hindi niya hinahanap ang pinakamaganda. Hindi niya hinahanap ang pinakagwapo purito. Hindi niya hinahanap ang pinakamarunong o mayaman. Ang hinahanap ng Diyos, yung mga may puso na tama sa Diyos, na pwede niyang pagpalain, that He can show Himself strong through that place. Amen?
God is looking for those with a heart that is pure for Him. Walang halong ibang motibo. Yan po ang hinahanap ng ating Diyos. The Bible says, we know the verse, Matthew 6 verse 28, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Amen? Bawal kumain ng mammon. I will rise again na lang. Amen? Hindi po, mammon, ibig sabihin, dyan yung mga bagay na salapi mula sa sanlibutan, hindi natin pwedeng paglingkuran yan, bagamat nagagamit yan sa gawain ng Panginoon. Listen, para makita mo ang Diyos, you need a pure heart, malinis, and fixed on God. We sing the song, how about your heart? Is it right with God? That's the thing that counts today. Is it black by sin? Or is it pure within? Listen, this is Sunday morning. Hindi tayo dito nakikipaglukuhan sa Diyos. Ito ang araw, 2,000 years ago, on a Sunday morning, Christ rose from the grave. Amen? Hindi para magkaroon ng reliyon na plastic, pero para may mga Kristiyano na tunay. Amen? At may purong puso para sa Diyos. He rose again to give us victory in the Christian life. How is your heart? Listen, hindi po ako tatayo dito sa harapan bilang isang Kristiyano para mag-preach o mag-pray o umawit o anuman kung merong tinatagong kasalanan sa puso. And that should be normal Christianity. We're not perfect. But by God's grace, I stand before you today. Masasabi ko, I love the Lord. Amen? I love this word. I love the local church. I love my wife. Amen? I love ang ating Panginoong Heso Kristo. And this is my desire, to see the great and mighty works na kanyang kayang gawin. But to see God's mighty hand, to see God, the Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. This should be the reality in all our Christian lives. Listen, iba-iba ang kultura ng tao. Ang Hapon, pag may skandalo, nabigo sa business, magpapakamatay. Ang Buddhist, matatakot sa karma. Ang Pilipino, nagiging buhaya. Tatakbo pa ang senador. Pag nahuli na something, tatakbo pa ang congressman. Pag nahuli na naman, tatakbo pa ang presidente. Ang tigas ng balat ng buhaya. Amen? Listen, hindi tayo tinawag maging matigas ang balat na parang buhaya. Amen? Hindi panlabas ng anyo ang hanap ng Diyos. Hindi itsura lang ng kabanalan. But God is looking at your heart today. Amen? People often see you as you are outside. But Jesus knows the real you, for He sees inside. Kaya mo ko lukuhin, pero hindi mo kaya lukuhin ng Diyos. There are so many instances in life that we will be blessed na makita ang Diyos, to see His working, to see His hands. Makita natin ang Diyos sa ating buhay at yan ay magre-reflect. Amen. It should be seen on your countenance. Amen. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. But listen, kung puro iba ang nakikita mo, you will not be blessed. Kung nakatingin ka lagi sa iba, you will not be blessed. Sabi nga po, if you look to yourself, you will become depressed. If you look at others, you will just be stressed. But if you look to God, you will be blessed. Amen? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen? Ang purong motibo para sa Diyos, walang halong comparison, walang halong kompetisyon. Hindi po ito kompetisyon, paglilingkod sa Diyos. Ito ay pribileyo natin. Pare-pares tayo nakatingin sa Panginoon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? Kasi pag tama ang puso mo sa Diyos, makikita mo ang Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Amen? Bubuksan ang iyong perception spiritual. Amen? Pag may problema ka, makikita mo yung ginagawa ng Diyos. Pag may bagyo, makikita mo yung kamay ng Diyos. Pag may pagsubok, makikita mo ang ginagawa at plano ng Diyos. Amen? What a privilege. Pero hindi po ito pwedeng may halong duplicity or hypocrisy. Ang sabi po ni James, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Si King David, alam po natin, he's a man after God's own heart. Puntahan niyo po quickly Acts chapter 13. Acts chapter 13. Para wala pong makatulog. Amen? Open your Bibles. Acts chapter 13, verse 22. Ang sabi ng Bible,
may binanggit patungkol kay King Saul, and then sa verse 22, the Bible says, he raised up to them David, and then to whom also he gave testimony and said, I have found David, a servant of Jesse, a man after mine, a son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Nung ang Diyos ay naghanap ng taong kanyang magagamit, ang sukatan, hindi timbang. Ang sukatan, hindi bulsa. Ang sukatan, hindi GCash. Ang sukatan, hindi height, hindi bulsa. All of these things ay tinitignan ng karnal na tao. But when God wanted a king over Israel, ang sukatan ay puso. Amen? God measured the heart of David and he was searching for somebody after his own heart. At kung siya ay kayang gamitin ng Diyos, kahit sino po rito ay kayang gamitin ng Diyos. Amen? Kahit ikaw ay bumagsak sa upkat, amen? O ikaw ay inaperkat ni Satanas, kahit ano pang nangyari sa buhay mo, pwede kang gamitin ng Diyos if He finds a heart that loves Him. Amen? Amen. Go quickly to 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapter 16, makita natin ang paraan ng Diyos sa pagsuri ng mga puso ng tao. 1 Samuel 16 verse 7, the Bible says, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, Neither hath the Lord chosen this. Then Jesse made Shammah to pass by. And he said, Neither hath the Lord chosen this. Again, Jesse had 7 of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, The Lord hath not chosen these. And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest. And behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. And he sent and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look at. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. And the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. And Saul's servant said unto him, Behold now, an evil spirit from God troubleth thee. You see, ang nasa loob ang mahalaga. Now, yung napansin ng lahat, pag maganda ang nasa loob mo, lalabas din yan. Pag masama ang nasa loob mo, lalabas din yan. Nangyari po yun. Pero kung maganda ang puso mo sa Diyos, kahit anong paninira sa iyo, hindi ubra. Amen? Kaya sabi ni David later on, my heart is in the hands of God. The Lord uphold it with His hands. Now, bakit masabi yun kay David? Because he has a consecrated heart. Alam po natin na kasala later on, si David, si King David. At grabe po ang kanyang kasalanan. Nakapatay rin po siya. Pero listen, one time lang yung ginawa ni David. Kaya nasabi ng Diyos, He's a man after my own heart. Hindi pa ulit-ulit. Iba yung nahulog sa tulay kaysa sa tumalon sa tulay. Amen? David did not have a double heart. He did not have a double life. He had a heart consecrated for God. At nung kinonfronta siya ng kanyang kasalanan, gaya natin lahat, tuwing tayo ay nakukonfronta ng salita ng Diyos, ang response po ni David ay maganda. Hindi siya nagbigay ng excuse. Sabi, I have sinned against the Lord. And he prayed in Psalm 51, Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. Wash me thoroughly from mine iniquity. Remember, the Bible says, He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. What do I mean? I mean, God is looking for people with a devoted heart. Walang perfecto rito. But God should be able to see your heart today and see, malinis ang puso at intention mo na siyang paglingkuran. Amen? Number 2, we see the depravity of the heart. Number 1, we see the devotion of the heart. Pangalawa, the depravity of the heart. Gaano ba kalala ang puso ng tao? Look at Jeremiah 17 verse 9 quickly. Jeremiah 17 verse 9. The Bible says in Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who
can know it. The phrase desperately wicked, ibig sabihin walang sariling lunas ang puso ng tao. Kahit inumin mo lahat ng manunggay, kahit iwasan mo lahat ng rice, amen? Kahit iwasan mo lahat ng mamon, kahit agawin mo lahat ng diet and exercise, maganda yan sa physical, pero hindi yan sagot sa spiritual na problema. You see, it is more than just the externals. The heart is inward. Kaya nga, ngayong umaga, kamusta ang iyong puso para sa Diyos? Sa labas, sa nakikita ko ngayon, puro gwapo at magaganda. Amen? Puro mga wagis baptist ang aking nakikita. Amen? Walang mga sungay. Amen? At puro mababait. Sana. Amen? But God sees the inside. Na mahalaga ang panlabas. Amen? Mas mahalaga din yung panloob. You see, sa standard, dapat may tamang standard tayo. Pero kung standard ang labanan, talo tayo ng ibang grupo. O talo tayo ng Muslim. Paano mo tatalunin sa standard yung Muslim? Eh, mababae nila, takip lahat. Pati mukha. May in love ka na lang sa pilik mata. Tapos doon, magpapakasal sila. Pag ganun, lalaki pala yun, babira. No? Balbasadong bira, ano? Talo tayo sa standard ng Muslim. Eh, sa mga bawal, maraming bawal sa baptist. Eh, try mo maging Mormon. Pati kape, bawal sa Mormon. Eh, wala mabubuhay na baptist na walang kape. Amen? Eh, sa musika. Dapat tamang musika. Amen? Pero hindi natin matatalo ang Church of Christ. Kahit piano, bawal dun. Ano mang instrumento, kasalanan daw. Kaya kung pagalingan ng standard, hindi po yun. How about sa disiplina? Ay dapat disiplinado tayo sa ating mga katawan. Hindi mo matatalo ang Buddhist sa disiplina. Kaya umupo yun sa isang sulok at hindi gagalaw ng 100 years mag-meditation. Kaya mo yun? Isang oras nga preaching, hindi nyo kaya, amen? Hindi yun ang labanan yung mga bagay na yun. But we don't have all of that that can defeat all that. But we have the best Savior. Amen? Yun ang labanan. We have a Savior that there is no other Savior. Amen? There is no other name given among men but the name of Jesus na kaya magligtas ng tao. You see, it's the inward that matters. At pag tama ang loob, magiging tama rin ang panlabas. Amen? What a great Savior that we have. You see, the heart of the problem ng tao is the problem of the heart. Regulation is not enough. Rules is not enough. Rigidness is not enough. You must reach the heart. Kaya marami. Mga lumaki na maayos ang standards, nagrebelde. Sapagkat sa loob, matagal na silang rebelde. Inward rebels. Hindi naabot ang kanilang puso. Sa panlabas lang po naabot. The problem is the heart. Go quickly to Mark chapter 7, verse 20. Mark chapter 7, verse 20. And look what the Bible says there in Mark chapter 7, verse 20. The Bible says, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, Mark chapter 7, verse 20, and He said, that which cometh out of a man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Galing sa puso ng tao. Delikado yan. Lahat yan ang nakalista dyan. Tsaka yung evil eye, delikado yan. Marami yan sa Pilipinas. Ano yun? Mata ng inggit. Amen? Evil eye. Pero yung ba sa atin, mga misis natin may evil eye. Amen? Kasi pagdating sa mall, ibili mo ko niyan. Ibili mo ko nito. Amen? Evil eye po yun. Amen? Kaya pag nasa mall kami, sabi ko kay Mama ni Kap, basta bag, wag. Amen? Pag may mamahaling bag, wag kang bubili niyan. Amen? Basta ginto, hinto. Amen? Listen, mahalaga na ang puso natin ay hawak ng Diyos. Amen? Now listen, if you're a Christian here, at palainggit ka pa rin, your heart is not right with God. If you are a Christian here, at ang puso mo, puro na lang nakikita ang kamalian ng iba, let me just tell you, your heart is not right with God. Amen? If you are Christian here at critical ka pa rin, at carnal ka pa rin, amen, at gumagawa ka pa rin ng character assassination sa iba, let me tell you, I don't care gaano katagal ka naglilingkod, your heart is not right with God.
The depravity of the heart. Pero mas malala ang pangatlo, the deception of the heart. The deception of the heart. The Bible says, sa atin nabasa, the heart is deceitful above all things. Sa Tagalog, puso. Sa Bisaya, kasing-kasing. Sa Hebrew, Jacob or Jacob. The Hebrew word for heart, dito po, at sa buong lumang tipan, is the word Jacob. Jacob is the name for heart. Alam po natin ang ibig sabihin ng pangalang Jacob, deceitful. Okay, the word diyan, sa deceitful is the word, yung pag sinabing the heart is deceitful is the word Jacob. Si Jacob po, alam po natin, isa siyang kambal. Kasi nakita niya yung nanay niya, amen? Doon sa nanay niya, palabas doon, nakita niya, mauuna yung kanyang kapatid. Nalalabas. At anong ginawa niya? Hinila yung talampakan ng kanyang kapatid. Aba, maraming Kristiyanong gumagawa ng ganun, amen? Ayaw nilang mas may aangat sa kanila. Ayaw nilang may mas ipagpapala sa kanila. Pag may nakita sila, lumalabas na yung crab mentality. Hinihila nila ang talampakan pababa ng kanilang kapatid. Amen? Hindi tayo tinawag maging Jacob. Listen, Jacob means deceiver. It means a supplanter. It means a manipulator. Taga-tisod ng iba. Taga-sabotahin ng iba. Jacob did everything para siya ang lalamang sa iba. And the word for heart there is the word Jacob. Jacob, lahat sasabihin, lahat mawasakin para lang makuha ang kanyang gusto. Yan ang puso ng tao. Isipin mo, ganyan palang katabi mo. Amen? At ganun po tayo nung lahat. May taong, may pusong sinful. Hanggang ang Diyos ay hindi nagbabago ng puso. Ito po ay mahalaga makita natin ang kasalanan sa puso ng tao. Now, naturally, ang puso ng tao, listen, is deceitful. Naturally, it is deceiving. Naturally, ganun po ang puso ng tao sapagkat sabi ng Bible, he that trusted in his own heart is a fool. Listen, your heart will deceive you. Your heart will mislead you. It will lead you the wrong way. Kaya nga po, don't follow your heart, but rather you follow the Word of God. Amen? Ito ang puso ng Diyos. It is God's heart on paper. Amen? And thank God sa liwanag na nabibigay ng kanyang salita. So number one, we saw the heart. Makita po natin. Pangatlo, the deception of the heart. Pang-apat, we see the discerning of the heart. The discerning of the heart. Jeremiah 17 verse 9. The Bible says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins. Kasi hindi po natin kayang isearch ang ating sariling puso. We cannot discern our heart. Lalo na yung puso ng iba. At tilang maraming magaling magbasa ng puso ng iba. Hindi nila nababasa ang kanilang sariling puso. Projection po ang tawag doon. Whatever you see wrong with someone else, it is because yan ang problema mo. At yan ang laman ng iyong puso. It is impossible, listen, for a deceitful heart to try to diagnose another deceitful heart. Kaya nga po, Jacob cannot investigate Jacob. Parang nakikita natin ngayon sa politics. Kalukuhan lang po. Ano po? May mag-iimbestiga. Tapos yung pinaka nag-iimbestiga, siya pa lang may pinakakasalanan. Siya ang ikukulong. Tapos may another mag-iimbestiga. Tapos yung nag-iimbestiga pala doon, siya pala din ang pinakamakisalanan. Eh mas maganda, hindi tayo maghusga sa isa't isa. Amen? Pero pare-parehas tayo lumapit sa salita ng Diyos and say, search me, O God, and know my heart today. Cleanse me from within. Amen? Na mula sa loob, kayang gumawa ang Diyos ng trabaho ng revival sa iyong buhay. Amen? Ang external, ang mangyayari lang dyan, puro sama ng loob ang idudulot sa buhay ng tao. But God can minister from the inside out. Amen? You see, makita po natin sa nabasa nating talata, God reviews the heart, He reveals the heart, He rewards the heart. He reviews the heart. Sabi niya, I search the heart. Only God can do that. He reveals the heart. Ang sabi ng Bible, I, the Lord, search the heart. I try the reins. The reins are the control center sa buhay ng tao. Parang sa kabayo, there's a rein that controls it. Ganon din po ang puso ng tao sa kanyang buhay. Kaya listen, your actions show kung sino ka and your reactions. Minsan, nagagalit tayo sa circumstansya. Ginagamit lang yun ng Diyos para i-reveal yung ating puso. Kaya kung palagalit ka, kung ikaw ay palainitin ang ulo, you have no control of your reactions, you have no control over your tongue,
The heart is the problem. Si God allows circumstances sa ating buhay para lumitaw ang ating puso at yung kailangan niyang gawing trabaho sa ating puso. Amen? Kaya kung may taong nakakaasar sa iyong buhay, biyaya din yan sa iyo. Amen? Kasi ginagamit yan ng Diyos para palaguin ka ng palaguin. You see, He reveals the heart. He reviews, He reveals, and He rewards the heart. Now listen, pag tayo ay humarap sa Diyos, we will all stand before God. God will not look primarily sa ginawa mo na mabubuti. But He will look sa iyong puso. Ayaw niyo maniwala? Oh, go to 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Quickly, 1 Corinthians chapter 4, verse 5. There could be those who did so much for God. Pero mali ang puso sa Diyos at sa kapwa. That will be a sad day. Look at 1 Corinthians 4, verse 5. 1 Corinthians chapter 4, verse 5, the Bible says, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart. And then shall every man have praise of God. God will reveal the counsels of the heart. God rewards the heart. Now listen, kung maganda ang ginagawa mo, pero pangit naman ang puso mo, there is no honor in that. And there is no reward in that. Kung maganda ang ginagawa mo, pero pangit ang espiritu mo, there is no reward in that. Pero ang problema po natin lahat bilang tao, we cannot discern our own hearts. We cannot know our own hearts. We cannot read our own hearts. But thank God may salita ng Diyos. Amen? Na siyang sabi ng Bible, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Amen? Piercing even to the dividing of sunder of soul and spirit, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hindi ko kayang basahin ang nasa puso mo ngayon. Hindi ko alam kung sino discourage, kung sinong malapit na mag-quit, kung sinong dissolution, kung sinong may sama ng loob sa Diyos o sa kapwa. But this book knows, amen. It is a discerner of the thoughts and intents of the heart. This book ngayong umaga ay binabasa ang bawat isang puso. At ang nais ng Diyos ay every one of us, before we leave this place, ay umuwi na taglay-taglay ang pagmamahal sa Diyos sa ating puso. The discerning of the heart. Number 5, we see the deliverer of the heart. The deliverer of the heart. In Jeremiah 24, verse 7, the Bible says, I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, and they shall return unto me with all the whole heart. Now, nakita na natin, listen, the devotion of the heart, the depravity of the heart, the deception of the heart, the discerning of the heart. But thank God for the deliverer of the heart. Amen? Maraming pwedeng ihagis ang kalaban ng dyablo sa puso ng Kristiyano. But the Bible says, ang sabi ni David, the Lord delivered me out of them all. Amen? Maraming lumalaban sa puso ng tao, but we have a Savior. Amen? He delivers our hearts from fear. He delivers our hearts from shame. Nandyan pa ba kayo? Amen? He delivers our hearts from sorrow, from doubt. Just ask Peter. Nung siya ay may pusong binigo niya ang Diyos, God ministered to his heart. Just ask Matthew, he delivered him from a greedy heart. Mary Magdalene, he delivered from a heart that was in bondage. The woman caught in adultery, he delivered from a heart of shame. The thief on the cross, he delivered from a sinful heart. Saul na naging Paul, he delivered him from a religious heart. God can be the deliverer of our heart, pero kailangan mo ngayon ilapit si Diyos sa altar na ito and say, God, deliver my heart, revive my heart para sa iyo. Wala pong rason magkaipagplastikan sa Diyos. Sapagkat God sees your heart. Ilapit mo sa Kanya, and He will give you freedom from the bondage that is in your heart. And step by step, He will direct it in His Word. At nandiyan po yan sa ating teksto. Look again in Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Sa nabasa po natin kanina, makita po natin step by step God's Word. Inaayos ang ating puso. Matthew chapter 5, the Bible says, well, in verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Una, you must see yourself as a poor sinner na hindi kayang iligtas ang iyong sarili. Then, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. You must be broken over your sin. Then, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. You must be humble upang gamitin ng Diyos.
Then blessed are they which do hunger and thirst for righteousness, for they shall be healed. Then God will give you a hunger for His word. Amen. And then blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. God gives you mercy. And then blessed are the pure in heart, for they shall see God. You see, step by step, gagabayan naman tayo ng Diyos sa Kanyang salita. So we see the deliverer of our heart. But number 6, second to the last na po, amen. Nagkaroon ng pag-asa ang mga anak ng Diyos. The delight of the heart. The delight of the heart. Anong kagalakan sa puso ng Kristiyano? Nandyan po sa verse. The delight of the heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. The greatest delight of all ay yung nakikita natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. The great hymn writer wrote these words, at ang sabi, people all around us are trying to find what the heart yearns for by sin undermined. I have the secret, I know where it's found. Only true pleasure in Jesus abounds. You know, God is a spirit, God is invisible. Pero pwede po natin siya makita sa ating buhay. Pero pag tulog ka ngayon, hindi mo makikita. We can see the Lord in our heart. How do we see it? Through the Word of God. Nalala niyo po si Moses, the Bible says, he saw Him who was invisible. Sumunod siya sa Diyos at nakita niya ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hanggang sa paghati ng dagat ng pula, he saw the work of God in his heart and in his life. Ang kailangan natin makita ang Diyos. The blessing, listen, is not worldly success. The blessing is not fame. The blessing is not recognition. According to God, blessed are the pure in heart, for they shall see God. The blessing sa ating buhay. Yung nakikita ang Diyos sa ating buhay. We see the hand of God in our life. You know, sa disciples, nakita natin how God ministered to their heart, delivered their heart. Pero yung kasiyahan nila, nakikita naman natin dun sa inawit kanina. Amen? I will rise again. They were discouraged. Tulala ang mga disciple. Yung kanilang tagapagligtas ay namatay sa krus ng Kalbaryo. They thought it was all over. Amen? Sila ay puno ng kalungkutan. Hanggang sa naabot doon sa road of Emmaus, the Bible says their hearts were saddened. Malungkot sila sa kanilang pag-uusap. But when they saw the risen Christ, amen, ay tumakbo ng may kagalakan, amen, and said, we have seen the Lord, and He is alive, and He liveth. The delight of the heart ay makita mo ang Diyos sa iyong buhay. So we've seen the devotion of the heart, the depravity, the deception, the discernment of the heart, the deliverer of the heart, the delight of the heart. And lastly, ngayong umaga, is the decision of the heart. The decision of the heart. Minsan ito ay para primarily sa mga Kristiyano. Pero sa mga disciple po rito, ay sa mga bisita po natin dito, ang pinakamalaga, ang decision mo, tanggapin ang Panginoon.